Relate na relate ako! Ala, parang nahihilap na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig. Dear MOR, isa sa masarap na parte ng buhay ay ang balikan ang mga nakaraan, lalo na kung maganda ang mga alaala. Pero minsan, kahit hindi na maganda ang naging kwento ng mga nagdaang panahon, okay pa rin balikan dahil minsan doon naman tayo humuhugot ng lakas para mas maging matatag. Isa akong teacher ng Bacoor, Cavite, kung saan nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ito ang kwento na tuwing maiisip ko ay talagang nagpapakilig, nagpapaluha at nagsasabi sa akin ng totoo ngang may pag-ibig. Ako si Amy. Wala na sa kalendaryo ang edad ko at ilang taon na lang siguro magriretiro na ako sa pagtuturo. Pero mananatiling isang mahalagang lugar para sa akin ang eskwelahan na pinapasukan ko bilang teacher. Hindi lang dahil ito ang bukasyon ko at marami akong batang naturuan, kundi sa lugar din yun ko natutunan ang maraming bagay na tanging puso lang ang nakakaunawa ng totoong dahilan. Okay, class. Kunin niyo ang libro niyo sa Filipino. Buksan niyo sa pahina 24. Basahin niyo yung kwento dyan at pagkatapos niyong basahin, may maikli tayong pagsusulit. Yung mga walang libro, makibasa na lang kayo sa katabi niyo. Walang magulo, ha? Moises, ilista mo sa pisarang mga noisy. Opo, ma'am! Ma'am, excuse me po. May kailangan daw pong ayusin sa kisame niya. Oo, sige, pasok ka. O mga bata, itabi niyo muna yung mga upuan niyo at may aayusin si Kuya Ramil sa kisame. Mga bata, paistorbo lang sandali ha. Naku, Ano ba yan? Dahan-dahan naman, Ramil. Yung mga bata, konting ingat naman. ay sorry po ma'am. Hindi ko agad nasali yung piraso ng kahoy. Nagkalat ka pa dyan, Naku. Walisin ko na lang ho mamaya ma'am. Bakit kasi ngayon mo gagawin yan? May klase pa kami. Hindi ba pwede mamaya pagkatapos ng klase namin para wala ng mga estudyante? Alis po kasi ako mamaya ma'am. Inutusan po ako ni Mr. Aguilar. May sakit po kasi yung isang pinakiusapan nila na gagawa sana dito sa kisame niyo. Ah, ganun ba? O edi sana inagahan mo na lang ang pagpunta mo rito. Yung wala pang mga bata para natapos mo agad bago sila dumating. Aga mo kanina dito Inuna mo pang makipagkwentuhan sa gwardya. Oh, teka lang ma'am. Alam niyong maaga akong nandito kanina? Ang tinitingnan niyo ako mama. Hindi ko naman nakalain na napapansin niyo po ako. Hoy Ramil, magtigil ka ha. Kahit naman sinong teacher dito, talagang mapapansin ka dahil kulang na lang, mag-duty ka rin bilang gwardya. Mas madalas ka pa sa gate kaysa maglinis dito sa paligid ng eskwelahan Alalahanin mo janitor ka dito, hindi ka gwardya. O kung gusto mo, mag-resign ka na lang sa pagiging janitor at mag-apply kang gwardya kung gusto mong laging nandun sa gate nitong eskwelahan. Ay, sobra naman ho kayo ma'am. Bakit yung ibang teacher naman dito walang sinasabi sa akin na ganyan? Namumukod tangi ka ma'am na ganyan ka sa akin Kung kada kilos ko, tinitingnan nyo Ma'am, baka iba na yan. Paano ba naman? Sa araw-araw na pagpasok ko, lagi na lang tong room namin ang huli mong pinupuntahan para linisin. Kapag marumi ang kwarto nyo, pinapagalitan nyo ako dahil hindi ko kagad nililinis. Kapag naman naglilinis ako dito, may nasasabi pa rin kayo. Hirap naman yan ma'am. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar Lagi ka na lang tsumitsyempo sa oras ko. Hindi lang ako ang naiistorbo mo, pati yung mga estudyante dito. Parang nananadya ka na Ma'am, bakit ba parang asuplada nyo sa akin? Porque ba janitor lang ako at teacher kayo? Ganyan ang trato nyo sa akin? Dahil parang langit ka, lupa ako, parang tubig ka, langis ako, ganun ba yun ma'am? Hoy Ramil, walang kinalaman dito ang pagiging teacher ko at pagiging janitor mo Ang pinag-uusapan natin dito ay ang oras na iniistorbo mo ang klase ko. Hindi ako ganong tao tulad ng iniisip mo. Kaya wag mong sabihin sa akin yung mga sentimiento mo na yan Sandali lang naman to ma'am Ipapako lang tong nakaawang nakahoy. Delikado to sa mga bata O yan ma'am, okay na to.
Matibay na ulit tong kisame nyo. Walisan ko lang din po tong mga nalaglag na kalas sa sahig nyo at baka may masabi na naman kayo eh. Lada. Ano yon? Ay, wala po ma'am. Baka gusto mong bilisan. Grabe na yung abala mo eh. Ma'am, lagi mo na lang ako tinatarayan. Tuloy ako sa harap ng mga estudyante ninyo. Nakakahiya. Ay, oo nga, tagalinis lang ako dito pero tao pa rin naman ako, ma'am. Pwede ba, Ramil? Tumigil ka na sa kadramahan mo. Tapusin mo na yan ang matahimik na tong klase ko. Tapos na po ito, ma'am. Labas ko na rin itong mga basura ninyo. Puno na eh. Alam niyo, ma'am, hindi na ako nagtataka kung bakit hanggang ngayon wala pa rin kayong nobyo. Sumusobra ka na, Ramil, ha? Wala kang pakialam sa personal kong buhay. Ang pakialaman mo, yung walis at dustpan mo. Huwag mong kalimutang ibalik yung basurahan namin pag naitapon mo na yung basura, ha? Ayaw mong pinapakilaman kayo, ma'am, pero pinapakilaman nyo naman yung diskarte ko sa paglilinis dito sa eskwelahan. Magtatapon ka pa ng basura, di ba? Pwede ba gawin mo na mga dapat mong gawin para matapos na? Sinisira mong araw ko eh. Alam mo, ma'am, maganda ka pa naman sana. Kaya lang nagmumukha kayong matanda kasi laging nagsasalubong yung mga kilay niyo. Hindi ko inihingi ang opinion mo sa itsura ko, ah. At kahit magsalubong o magkabuhol-buhol pa mga kilay ko, wala ka ng pakialam. Lumabas ka na nga! Sobra ng abalang ginagawa mo sa klase ko. Okay, class? Tapos na ba kayo magbasa? Di pa po, ma'am! Tingnan mo, Ramil. Pati mga bata nadadamay sa kalokohan mo. Eh, kayo naman to nagsimula eh. Tang na loob, Ramil, ha? Lumabas ka na nga! Sayang naman, ma'am. Anong sayang? Sayang kasi kakaiba kayo eh. Ang kilos nyo, pananalita nyo. Grabe. Kakaiba kayo, ma'am. Kaya nga, hindi ko mapigilan eh. Anong hindi mapigilan? Na magkagusto sa inyo. Gusto kita, ma'am, pero sayang talaga eh. Naku, Ramil, hindi ako nangihinayang sa'yo. Pwede ba? Sige, ma'am. Bukas na lang ulit. Nakompleto na naman ang araw ko. Kinompleto nyo na eh. Lumabas ka na nga! Ma'am, Oo, bakit? kasama po ba kayo ni Kuya Ramil sa pwedeng ilista sa Noisy? Moises, ha? Sige na. Tapusin niyo na yung pinapabasa ko sa inyo. Si Ramil ang nag-iisang janitor sa public school na pinagtatrabahuan ko. May pagkapresko ang taong yon at may pagkaprangka din kung makipag-usap. Hindi niya nilalagay ang sarili niya sa dapat niyang kalagyan. Ang nakakainis pa kay Ramil, napakagaling niyang mang-asar at alam na alam niya talaga kung paano ko inisin sa tuwing kinakausap ko siya. Pero sa dami ng sinasabi niyang pang-aasar sa akin, sobra kong tinamaan nung sinabi niya na kaya ako walang boyfriend, dahil suplada raw ako. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi talaga ako lapitin o ligawin ng mga lalaki. May itsura naman ako pero sa edad ko noon na 28, sa maniwala man kayo o hindi, wala talagang lalaking nagtangkang manligaw sa akin. Siguro dahil hindi ko talaga ugali ang makipagkwentuhan o magubos ng oras sa mga taong hindi naman masyadong close sa akin. At wala akong panahon sa mga lalaki dahil nakatuon ang atensyon ko sa pagiging guro ko at sa pamilya ko na pinangakuan kong tutulungan ko sa abot ng aking makakaya. Siguro nanghulaan na ninyo ang magiging takbo ng kwentong to. Liligawan ako ni Ramil. Hindi ko nahahabaan pa ang pasakali at detalye kung paano nauwi sa ligawan ng sitwasyon. Siguro dahil desidido talaga si Ramil sa akin at nagustuhan niya ako. Pero ang hindi ko malilimutan ay ang paraan ng panliligaw niya. Siya lang naman ang lalaking naglakas ng loob na ligawan ako sa kabila ng mga nasimulan namin asaran bilang ako na teacher at siya na isang janitor. Goodbye, class! Huwag niyong kalimutang papirmahan sa mga magulang ninyo yung notebook niyo para sa assignment, ha? Opo, ma'am! Mimi. Ano na naman ba, Ramil? Oo naman, ma'am. Tinawag lang kita na kasi makakot ka na kagad sa akin. Nakataas pa ang 2 kilay mo, ma'am. Kasi naman, Ramil. Oo nga, hindi ka na nga pumupunta dito habang nagkaklase ako. Pero nandyan ka naman sa labas ng pinto at hinihintay na matapos ang klase ko. O para hindi ka maistorbo. Ito naman,
ka na sumimangot. May dala akong isang piling ng saging tsaka mansanas para sa'yo. Ano ba to, Ramil? Kahapon ubas at rambutan. Nung makalawa, dalandan at papaya. Nung isang linggo, ulam naman yung bitbit mo, lechong manok at soft drinks. Ano ba talagang balak mo? Pambawi mo ba yon sa mga pangaasar na ginagawa mo sa akin at pambubuisat habang nasa loob ako ng klase? Hindi lang yun. Kung naman, ma'am, oh. Para hindi mo naman nababasa yung mga sulat na kasama ng mga binibigay ko sa'yo. Anong sulat? Sulat! Doon sa mga plastic na lalagyan na binibigay ko sa'yo, may kasamang sulat yung mga yun. Ha? Anong ha? Ibig mo sabihin, wala ka nababasang sulat kahit isa galing sa akin? Wala nga. Wala akong panahong makipaglokohan sa'yo, ha? Yan ka na naman, mami. Naiinis ka na naman kagad. Nagtatanong lang naman ako. Oh, sige na. Ano ba yung mga sulat na yun? Wala, ma'am. Wala naman pala eh. Bakit tinatanong mo pa kung nababasa ko? Hindi ko ba nakakahalata sa mga ginagawa ko? Anong ginagawa mo? Pagpasok mo sa classroom, hindi mo ba napapansin? Yan ang pinakamalinis na room dito sa eskwelahan. Yung mesa mo, kita mo naman. Wala kang makikita ng alikabok. Yung sahig, pwede kang madalamin sa kintab. Tuwing umaga, dumadaan ako sa room mo para lang makita ka. Sumisilip ako sa bintana para tingnan kung pumasok ka na. Kapag uwian mo na, nag-aabang ako dito sa labas ng room mo para ibigay ko ano man yung may bibigay ko sa'yo. Bakit? Sinabi ko bang gawin mo mga yon? Yung paglilinis mo dito sa classroom, di ba trabaho mo naman talaga yon? Tulad ng trabaho ko na turuan ng mga estudyante ko. Tsaka kung dumadaan ka man dyan sa harap ng room ko para tingnan kung pumasok ako, abay, alam ko hindi trabaho ng janitor ang mag-check ng attendance ng mga teacher dito. At kung hinihintay mo ang bayad ko sa mga kung ano-anong prutas at pagkain na dinadala mo rito, sabihin mo kung magkano lahat at uhulugan ko na lang sa'yo kada sweldo ko. Alam mo, ma'am, teacher ka pa naman pero Pero hindi pala lahat na pag-aaralan at natututuhan sa mga libro. Akala ko magaling kang teacher. Medyo mahina ka rin palang mag-isip at makiramdam. Aba, Ramil, hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo, ha? Baka gusto mong makarating sa principal tong pambabastos mo. Hindi naman kita binabastos, mami. Ang sinasabi ko lang sana, nakikita mo naman na espesyal ang ginagawa ng tao para sa'yo. Tulad ng mga sulat ko. Hindi mo naman pala nababasa. Siguro pagdating sa bahay, tatapan mo na lang agad sa basurahan yung pinaglagyan kaya hindi mo nakikita may kasamang sulat ang lahat ng bigay ko sa'yo. Ikaw palang may problema eh. Malay ko ba na may sulat kang inilalagay sa pinaglalagyan mo ng mga binibigay mo? O itong binigay mo sa akin ngayon, may sulat ka bang inilagay, ha? Oh, walang sulat, ha? Baka sabihin mo hindi ko tinitingnan. Hindi na talaga ako naglagay ng sulat dyan ngayon kasi gusto na sana kita makausap eh. Oh, sige. Sabihin mo, ano ba nakasulat dun sa mga sinabi mong mga sulat? Ma'am, pwede bang isarado natin tong pinto para walang makarinig sa atin? Ay, naku, hindi! Baka mamaya may makakita sa atin kung ano pang isipin ng ibang tao. Okay, sige. Kung ayaw mo, edi hindi. Totoo niyan, ma'am. Nililigawan kita kaya ganun ako sa'yo. Yung madalas kong pagpunta dito sa classroom nyo habang nagkaklase ka, sinasadya ko talaga yun. Kasi nagpapapansin ako sa'yo eh. Pero naisip ko na baka mainis ka ng tuluyan sa akin kaya tinigilan ko na yung ginagawa kong yun. Ngayon, nililigawan na kita ng maayos. Kala ko naman, alam mo na. Nanliligaw ka na ba ng lagay na yan? Nip ka naman, ma'am. Hindi ba talaga halata? Aba, malay ko. Kasi hindi ko alam eh. Pues ngayon, ma'am, ipinapaalam ko sa'yo na nililigawan kita. Huwag mo naman sana tingnan yung pagkakaiba ng estado natin na janitor ako at teacher ka dahil pinag-uusapan natin dito yung nararamdaman ko para sa'yo. Ma'am, mahal kita. Ha? Noong una, gusto lang kita eh. Pero nang magtagal, hindi ko napansin na mahal na pala kita. Pero sige, igagalang ko yung isasagot mo. Pero hihilingin ko lang sana na hayaan mo kung patunayan ko na oo nga, janitor lang ako. Kaya ko rin magmahal tulad ng isang taong may mataas na pinag-aralan. Alam mo kasi, Ramil. Sige na, ma'am. Kahit bigyan mo lang ako ng 1 linggo pa para ligawan ka. Kung talagang hindi ako yung tipo mo, tatanggapin ko yun. Kahit ano pang maging sagot mo. Hayaan mo lang ako na gawin yung mga bagay na gusto kong gawin para mapakita sa'yo, ma'am, na iba talaga yung nararamdaman ko.
Ramil, kasi... Sige ma'am, una na po ako ha. Matamis yung saging na yan, tsaka malutong yung mga mansanas. Enjoy eating, ma'am. See you tomorrow. Study your lesson. Mabuhay ka. Pero ma'am, kumpleto na naman yung araw ko dahil kinumpleto mo. At hindi ako magsasawang magdasal dahil ikaw lang lagi ang laman ng panalangin ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako nakapag-react sa mga sinabi ni Ramil sa akin. Sa totoo lang kasi, hindi ko talaga alam anong sasabihin sa kanya. Sabi ko nga, sa edad na 28 noong nangyari yun ang kauna-unahang pagkakataon na niligawan ako ng isang lalaki. Siguro nga tama si Ramil. Mahina akong makiramdam dahil hindi ko alam na espesyal na pala ang mga bagay na ginagawa niya para sa akin. Mahina ako mag-isip dahil hindi ko kaagad nakita na may isang tao na gumagawa ng mga hindi ordinaryong bagay para makuha ang atensyon ko at iparamdam sa akin na espesyal ako sa kanya. Umuwi ako sa bahay na napakaraming tumatakbo sa utak ko. Nalilito ako, naninibago at hindi makapaniwalang may isang lalaki na gumagawa sa akin ng ganon. Hindi ko maintindihan pero parang biglang naging simpatiko ang dating sa akin ni Ramil. Bigla akong may naramdaman para sa kanya. At narealize ko na hindi madali ang ginagawa niya para sa akin. Nakwento ko yon sa isa kong co-teacher. Tutol siya dahil unang nobyo ko daw tapos si Ramil pa. Hindi ko maintindihan pero walang naging dating sa akin ang mga sinabi ng co-teacher ko. Sa madaling salita, sinagot ko si Ramil at naging kami na nga. Ma'am, salamat ha. Mum ka dyan. Hayaan mo na ako yung naitawag ko sa'yo. Masanay na rin ako eh. Tsaka para namang walang masabi yung mga co-teacher mo. Mamaya sabihin nila masyado akong ilusyonado eh. Masyado nag-aasam na maabot ko lahat ng bituin sa langit. Bakit naman ilusyon? Totoo na tong relasyon natin ah. Parang hindi pa rin kasi ako makapaniwala na sinagot mo isang tulad ko eh. Hamak na janitor lang na naglakas loob sa'yo. At ano naman ang di ka panipaniwala doon? At saka bakit ka ba nagpapasalamat kanina? Basta, salamat kasi inayaan mo akong maging bahagi ng buhay mo kahit na ang kaya ko lang gawin ay mahalin ka, maglinis, magpakatotoo, at ipagyabang na napasagot ko ang isang tulad mo. Salamat kasi ang isang tulad ko kayang mahalin ng babae na matagal kong ipinagdasal. Wala ka namang dapat ipagpasalamat doon. Desisyon ko yon at hindi ko pinagsisisihan na ikaw ang kauna-unahang lalaki na pinagbuksan ko ng pinto nitong puso ko. Ang hiling ko lang sa'yo, sana hindi ko maramdaman ang pakiramdam ng masaktan dahil nagmahal. Ay, naku, ano ba itong mga sinasabi ko sa'yo? Alam mo, Ramil, mas mahirap pa sa board exam ko yung mga tanong na sinagot ko sa sarili ko bago kita sagutin. Mas naging busy pa ako sa kakaisip kung paano ko sasabihin na sinasagot na kita kaysa sa paggawa ko sa lesson plan. Kaya sana lang, huwag nating sayangin ang lahat ng pagod natin at panahon para sa isa't isa. Kasi wala namang grade ang relasyon eh. Dalawa lang yan. Bagsak o pasado. Hindi ko naman hahayaang mangyari yun. Hindi ko hahayaan na magkahiwalay tayo. Ma'am, nasimulan ko ng bumuo ng pangarap kasama ka eh. Oo nga, hindi ganun kalaki sinasahod ko sa pagiging janitor. Pero kahit na ganun lang ang kita ko, may naipon na rin naman ako kahit papano. Sapat na para bilhin to. Ano naman yung nasa plastic na yan? Buksan mo. Ramil. Pasensya ka na dyan ha. Mumurahin na sing-sing lang yan. Binili ko lang yan sa sanglaan. Mababa lang ang karat pero totoo yan. Anong ibig sabihin nito? Binibigay ko sa'yo, ma'am. Pakasal na tayo. Ha? Hindi pa masyadong mabilis at saka masyado pang maaga para magpakasal?
Sabihin mo nang nagmamadali ako, pero ito lang ang naisip kong paraan para huwag masayang ang lahat ng nasimulan natin eh. Sabi ko nga, di ba, hindi ko hahayaan na magkahiwalay tayo. Kung payag ka bukas, pwede tayong pumunta sa munisipyo para sikasuhin yung mga kakailanganin natin. Ito lang kasi yung naisip kong paraan para huwag na tayong magkahiwalay eh. Pero Ramil, Kung gastos ang iniisip mo, ako nang bahala dun. Sabi ko nga sa'yo, may sapat naman akong ipon eh. Ma'am, solo na ako sa buhay, kaya lahat na kinikita ko na itatabi ko. Hindi naman ako maluho, kaya alam kong kaya kitang buhayin. yun ang kaibahan natin, Ramil. Kung ikaw solo sa buhay, ako may pamilyang tinutustusan. May pamilyang inaalala. Hindi ako magiging patas sa'yo kung magsasama tayo bilang mag-asawa, pero hindi ko naman maibibigay ang lahat ng panahon ko sa'yo. Walang ibang inaasahan ng pamilya ko kundi ako. Ayos lang naman sa akin yun, mami. Hindi tayo makikihati sa sweldo mo. Isa pa nakapagpundar na ako ng tricycle na binabiyahe ko pagkagaling sa trabaho sa eskwela, kaya hindi tayo magugutom. Pasensya na, Ramil, ha? Pero hindi ko muna matatanggap to. Itabi mo muna. Darating din ang tamang oras para dito. Sasabihan kita kapag handa na ako. Pero kailan pa? Hindi ko masasagot yan. Mahal mo ba talaga ako? Napilitan ka lang na sagutin ako para maranasan mo magkaroon ng nobyo. Huwag ka namang ganyan mag-isip, Ramil. Hindi ko lang talaga pwedeng basta na lang iwan ng pamilya ko. Ma'am, hindi na tayo bumabata. Sabi ko naman sa'yo pwede pa rin natin tulungan ng pamilya mo kahit na nagsasama na tayo. Pasensya na pero hindi pa talaga ako handa sa inaalok mong kasal. Dahil hindi ka sigurado sa akin at sa nararamdaman mo. Alam mo, magaling kang teacher dahil nakuha mong atensyon ko at sa'yo ko natutunan kung paano magmahal ng totoo. Akala ko pasado na ako sa'yo eh. Yung pala, pasang awa lang ako. At mga pag nagtagal, tuluyan na akong bumagsak. Pero ikaw, para kang walis at daspan ako. Hindi ako kumpleto. Hindi ako makakilos kapag hindi ka kasama. Panahon lang naman ang hinihingi ko sa'yo, Ramil. Sana naman maintindihan mo yun. Hindi ko alam, ma'am. Pero ang pakiramdam ko para akong basurang itinapon. Kung ayaw mo tong singsing na inaalo ko sa'yo, babalik ko na lang sa sanglaan. Sasangla ko ulit, tsaka ako na lang tutubusin kapag handa ka nang tanggapin to. Tara, natid na kita sa inyo. Ramil naman. Talaga siguro may mga leksyon na mahirap intindihin. Siguro may mga pangyayari na akala mo totoo, panaginip lang pala. Alam mo, sa totoo lang, ma'am, ikaw lang ang panaginip at pinapangarap ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Sing Sing. Ramdam na ramdam ko ang sama ng loob ni Ramil nang hindi ko tanggapin ang inaalok niyang kasal. Hindi ko naman kasi talaga kayang iwan ang pamilya ko dahil nangako ako sa kanila na hindi ko gagawin yon sa abot ng aking makakaya. Kung ako lang ang masusunod, tatanggapin ko ang alok na kasal ni Ramil. Alam kong nasaktan siya nung tinanggihan ko yung proposal niya. Hinatid niya ako sa bahay na hindi kumikibo at nakita kong pasimple niyang pinupunasan ang kanyang luha. Ayaw niyang ipahalata na umiiyak siya, pero ramdam ko yung lungkot at pagkadismaya ng lalaking naglakas loob na magtapat sa akin. Kinabukasan, ramdam ko ang nag-iba sa kanya. Gusto ko sanang bawiin ang mga sinabi ko kaya lang naisip ko yung pamilya ko. Gabi-gabi akong umiiyak dahil nararamdaman ko ang panlalamig ni Ramil. Patuloy ang pagiging cold ni Ramil sa akin. Ang sakit pala at ang hirap kapag nawala yung mga kinasanayan mo na ginagawa para sa'yo. Tulad ng pagdadala niya sa akin ng soft drinks at kakanin o kaya naman ay tinapay tuwing oras ng merienda, yung paghintay niya sa akin kapag uwian at ang pagsasabi niya na kumpleto na naman ang araw niya dahil kinumpleto ko. Isang araw, nabalitaan kong magre-resign na siya sa trabaho. Nalungkot ako. Naapektuhan din ang pagtuturo ko. May mga pagkakataon na mabilis uminit ang ulo ko.
nawala ako sa focus. Pinatawag pa ako ng principal para pagsabihan. Halos magalit sa akin yung ilang co-teachers ko dahil hindi raw talaga ang tipo ni Ramil ang dapat makapagpabago sa akin. Pero wala naman silang alam sa nararamdaman ko at isa pa, hindi nila alam kung anong saya ang ibinibigay sa akin ni Ramil. Hanggang isang araw, nagkausap kami ni Ramil. Goodbye, class. See you tomorrow. Goodbye, ma'am! Ramil. Ma'am, pwede ka bang makausap? Oo naman. Magpapaalam lang sana ako sa'yo. Bale, huling araw ko na to. Bakit? Saan ka pupunta? Sa Maynila, may kipagsapalaran. Magtatagal ka ba ron? Hindi ko pa alam eh. Paano tayo? Hindi ko na rin alam. Tulad mo, hindi mo rin alam kung tatanggapin mo ba o hindi yung inaalok ko sa'yo nun. Pero Ramil, konting panahon lang naman ang hinihingi ko, di ba? Kailan yung panahon na yun? Hindi ko rin alam. Yan ang sinasabi ko, ma'am. Hindi mo alam dahil hindi ka sigurado. Uulitin ko na naman ba sa'yo yung dahilan ko? Huwag na, ma'am. Okay na. Kapag inulit mo, masasaktan lang ulit ako eh. Ramil, alam mong totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko alam kung totoo nga bang nararamdaman mo para sa akin. Ramil naman, intindihin mo naman ako. Naintindihan ko. Hindi naman ako ganun kabobo kahit janitor lang ako. May utak din naman ako, ma'am. Nagkataon lang ngayon na ginagamit ko ang puso kaysa sa isip. Alam mo, ma'am, ang hirap kasi. Kung ang sobrang pag-aaral masakit sa ulo, yung sitwasyon ko ngayon, sakit dito eh. Dito, sa dibdib ko. Sa totoo lang, habang kinakausap kita ngayon, bilis ng tibok nito eh. Nitong puso ko. Ramil, maayos naman natin to eh. Pero di ba ma'am, hindi mo alam kung kailan. Hindi naman sa hindi ako matyaga at hindi rin naman ako mainipin, pero baka ang dulo, baka naghihintay lang ako sa wala eh. Panahon lang. Panahon lang ang hinihingi ko sa'yo. Panahon na hindi ko alam kung darating pa. Ganon siguro talaga. Baka kung nakapagtapos ako, baka kung may diploma ako, baka kung disente yung suot ko at sa opisina ako pumapasok, mas madaling dumating ang panahon na sinasabi mo, ma'am. Pero hindi eh. Ito lang ako eh. Ayoko tong sabihin pero parang ang nangyayari, yung langit ka, lupa ako. Hindi ganun yun, Ramil. Siguro nga sa'yo, hindi ganun, ma'am. Pero para sa akin, ganun eh. May dahilan ako at sinabi ko na sa'yo. At ang dahilan mo na yun ang ginagamit ko para gawin ang desisyon na to. Pangit man pakinggan na tingnan, pero ito lang ang naisip kong paraan para naman makaabante na rin ako sa buhay ko. Siguro, napag-isip-isip mo na hindi ako bagay sa'yo dahil janitor lang naman ako. Akala mo ba hindi ko naririnig ang usap-usapan dito na hindi tayo bagay? Na ginagamit lang kita dahil gusto kong sumandal sa pader? Kaya nga gusto kitang pakasalan para mapatunayan din na mali yung iniisip nila sa akin eh. Na kaya kitang buhayin kahit ganito lang ako. Pero sabi mo nga, may dahilan ka. Huwag naman dito, Ramil. At saka huwag naman sa ganitong paraan, oh. Nakapag-desisyon na ako, ma'am. Siguro talagang nag-iilusyon lang ako. Ramil naman. Pero sige, kung yun talaga yung gusto mong isipin, ikaw ang bahala. Ito pala yung papel de ahensya. Yung singsing na sinangla ko. Ipinangalan ko yan sa kaibigan ko na guardian dito sa eskwelahan. Ibinilin ko rin sa kanya yung perang pangtubos kasama ng tubo kung ilang buwan. Siguro kapag handa ka na sa inaalok ko, pwede mo na yan tubusin. Sabihan mo lang si Randy, yung gwardiya dito. Pasama ka na lang sa kanya. At kung para siguro talaga tayo sa isa't isa at bumalik ako dito, may susuot ko din yan sa'yo. Pero kung wala talaga, hayaan mo na lang marimata. Ramil naman, akala ko ba hindi tayo maghihiwalay? Akala ko rin eh. Sige ma'am, alis na ako kasi dati kompleto na ako kapag nakikita kita.
Ngayon nararamdaman kong may kulang sa akin kapag kaharap ka. Dahil mukhang malayo pa sa katotohanan na gamitin mo ang apelyido ko. Sige, una na ako. Pero lagi mong tatandaan, Mama, ikaw ang kumumpleto sa akin. Dahil kulang ako kapag wala ka. Mga kamorkada, hindi ko naman masisisi si Ramil kung bakit naging ganon ang desisyon niya. Sobra lang siguro talaga siyang nasaktan at siguro siya yung tipong taong hindi kayang tumanggap ng rejection. Kahit masakit, hinayaan ko na lang dahil wala rin naman akong magagawa. Hindi ko rin maibibigay yung hinihingi niya sa aking kasal. Lumuwas siya ng Maynila at wala na akong naging balita sa kanya. Ako naman, itinuloy ko ang buhay ko. Sinubsub ko ang oras ko sa trabaho. Itunoon ko ang oras sa aking pamilya na ipinagpalit ko sa lalaking una kong minahal. Hanggang isang araw, hindi ko alam kung bakit bigla kong naisipang tubusin ang singsing na isinangla ni Ramil. Hindi ko alam kung handa na ba ako sa inaalok niya o umaasa lang talaga ako na pwede pa siyang bumalik at muli akong alukin. Pero sinabi ko sa sarili ko na sa oras na yayain niya ako magpakasal, hindi pa siya tapos, sasagot na ako ng oo. Itinabi ko yung singsing na yon. Pinagkaingatan ko kasama ang pag-asang muli kaming magkikita. At ang singsing na yon ang isa sa itinuring kong kayamanan na hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Maraming taon pa ang nagdaan, walang Ramil na nagparamdam. Halos isang dekada ang lumipas, naging ulila na ako sa magulang at ang mga kapatid ko naman ay may kanya-kanya na ring pamilya. Ako, tumanda ng dalaga. Hindi ko maintindihan pero isinara ko na ang puso ko. Para kasi sa akin, hanggat hindi ako nakakatagpo ng lalaking katulad ni Ramil, hindi ako magnonobyo o baka buo pa rin talaga ang pag-asa ko nung mga panahong yon na si Ramil pa rin ang itatadhana para sa akin. Hanggang isang araw. Kamote, bili na kayo mga suke. 1 kilo ho dito sa galunggong. Ay, teka lang ho, ha? Amy? Ma'am? Ramil? Ramil, ikaw ba yan? Ako nga, kumusta ma'am? Ito, nagtuturo pa rin. Ikaw, kailan ka pa bumalik dito? Magdadalawang linggo pa lang. Dito na muna kami ng pamilya ko. May asawa ka na? Oo, sa Maynila ko siya nakilala. Talaga? May anak na rin kayo? 3, puro babae. Yung isa, kapangalan mo. Bakit naman sinunod mo pa sa pangalan ko? Remembrance. Ikaw, may asawa ka na rin ba? Wala. Naghintay kasi ako eh. Baka sakali. Pero, Sinong hinintay mo? ikaw. Ay, wala. Talaga? Pero, huli na eh, no? Kumusta ang nanay tatay mo? Wala na sila. Solo na ako ngayon. Mag-isa ka na lang? Oo. Kala ko kasi yung makakasama ko, makakapaghintay eh. Pero hindi pala. Siguro akala ng makakasama mo, wala nang naghihintay sa kanya. Siguro akala niya, buo na yung desisyon mo nung umalis siya. Akala rin siguro niya na tapos na ang lahat dahil wala siyang balita tungkol sa'yo. Tulad ng pag-aakala niya na hindi ko talaga siya mahal. Kung inintindi lang sana niya ako noon, sana kami yung magkasama ngayon. Kung nagtiis pa sana siya kahit sandali, at kung mas hinabaan niya ang pasensya niya, kung mas ginamit niya pa ang puso niya. Baka kung ginamit niya ang puso niya, baka lugmok na siya ngayon. Baka napariwara ang buhay at hindi na nakabangon dahil sa sobrang lungkot. Panahon lang naman yung hiningi ko sa kanya. Pero siguro kung pinagbigyan mo siya nun sa hinihingi niya sa'yo, hindi siguro siya umalis. Nasaktan kasi siya na sobra nang tanggihan mo siya eh. Nanliit siya dahil akala niya ayaw mo talaga sa kanya. Alam mo yun, nawala yung pagkatao niya eh. Nawala yung bilib sa sarili.
Para siyang basura na walang pumapansin dahil madumi. Yun ang akala niya. Pero ano pa nga ba ang saysay ng paghihintay? Wala na pala akong hinihintay. Tapos na pala. Oo nga, tapos na. Maraming taon na nakalipas eh. Gusto mo ba makilala ang misis ko? Doon kami nakatira sa dati kong tinutuluyan. Hindi na siguro. Baka masaktan lang ako lalo. Ramil, walang nagbago sa'yo. Ganon pa rin yung itsura mo. At ganon pa rin ang nararamdaman ko. Wala ring nagbago. Pero, dapat ko na nga sigurong kalimutan ang lahat at tanggaping wala ng pag-asa. Tama, ma'am. Wala akong masabi. Ay, ma'am, eto na ho yung galunggong nyo. Ay, ito po yung bayad. Sige Ramil, masaya akong nagkita ulit tayo. Nakumpleto yung araw ko ngayon. Kinumpleto mo, pero simula bukas, tatanggapin ko na. Nakumpleto pa rin ako kahit wala ka sa buhay ko. Ma'am naman. Sige na, ingat ka. Tagal kong naghintay. Siya rin, naghintay na matagal. Tuloy na ako. Ingat, ma'am. Mga kamorkada, parang puputok ang dibdib ko nung makita ko si Ramil at marinig ko na may sarili na siyang pamilya. Naglaho ang lahat ng pag-asa ko. Umiiyak ako habang naglalakad palayo at wala akong pakialam kung may nakakakita sa akin. Alaala na lang talaga ang singsing na binigay niya sa akin. Isinangla niya, tinubos ko. Pero baliktad naman ang naging sitwasyon. Ako naman ang lumuwas ng Maynila para doon mamuhay at doon na rin magturo para ako naman ang makaabante sa buhay ko. Pinilit kong kalimutan si Ramil at gumawa ako ng bagong mundo. Pero kahit malayo na ako nakatira, hindi pa rin ako nakatagpo ng lalaking papalit kay Ramil. Kaya unti-unti ko na ring tinanggap sa sarili ko na baka tumanda na nga akong dalaga. Natakot na rin akong magmahal at masaktan. Maraming taon ang lumipas at muli kaming pinagtagpo ng tadhana ni Ramil. Hinanap niya ako at natuntun niya ang eskwelahang pinagtuturuan ko. Parang bumalik ang nakaraan dahil sa classroom din kami muling nagkausap. Goodbye, class. Don't forget to study your lesson, okay? Goodbye, ma'am. See you tomorrow. Ma'am, Ramil, salamat nakita ulit tayo. paano mo nalamang nandito ako? Ma'am, kapag may gusto, may paraan eh. Kumusta? Ito, matandang dalaga pa rin. Ikaw ba? Kamusta? Ito, masaya at nakita ka. Wala kang pinagbago, ma'am. Maganda ka pa rin. Kung meron man nag-iba, yun na yung hindi na sa lubong ang makili mo kapag kinakausap ako. Ikaw din, ganun pa rin. Parang hindi tayo tumanda. Parang lumipas lang ang panahon pero walang nag-iba. Kung meron man sigurong nag-iba, yun na yung may pamilya ka na. Hindi ako makapaniwala Na ano? na tinitingnan ulit kita sa mga mata. Nang naririnig ulit ang boses mo na abot kamay na uli kita. Ako rin. Pero hanggang doon na lang siguro talaga ang lahat. Ay, maiba nga pala ako. Kumusta asawa mo? Naku, baka magalit siya. Hindi yun magagalit. Matutuwa pa nga. Ha? Wala na siya eh. 5 taon na. Alala mo nung nagkita tayo sa probinsya? Kaya ako siya nila dun eh, para makapagpahinga, makalanghap ng sariwang hangin. May sakit kasi siya nun eh. Hanggang sa sumuko na rin yung katawan niya. At ang biling niya sa akin noon bago siya mawala, humanap daw ako ng makakasama at katuwang pero yung mamahalin din daw ang 3 naming anak. Anong ibig mong sabihin? Ma'am, pwede pa ba na ako pa rin ang kumumpleto ng araw mo? Ramil,
Alam mo, hindi ko akalain na darating pa ang araw na to. Kasi tinanggap ko na sa sarili ko na alaala na lang ang lahat ng nangyari sa atin eh. Pinilit kitang kalimutan kahit mahirap gawin. Ma'am, wag naman kayong umiyak. Mamaya niyan, isipin dito may ginagawa ako masama sa inyo eh. Teka, nandito yun sa bag ko eh. Lagi ko yung dala. Ito. Naaalala mo ba to? Tinubos mo? Oo. Umasa kasi ako noon sa sinabi mo na babalik ka kapag handa na ako. Tinubos ko kahit hindi pa ako lubusang handa noon. Pinanghawakan ko kasi ang pag-asang babalik ka. Pero lumipas ang maraming taon hanggang nakumpirma ko na wala na pala akong hinihintay. Sinukuan na pala ako ng taong nangako sa akin na hindi ako iiwan at sasaktan. Ma'am, yung pangakong yun, nasa puso ko pa rin. Nagkahiwalay man tayo, nag-iba man yung mundo natin. Ngayon, alam kong tadhana nang nagtutulak para magkita tayo ulit. Kung handa na po kayo, at kung hindi pa, narito lang po ako handang maghintay para sa inyo. Kunin mo na tong singsing. Hindi ko alam. Ma'am, ito na lang po ang isipin ninyo. Ang singsing na yan, binigay ko ng buong puso sa inyo. At gusto kong manatili ang singsing na yan sa inyo pa rin. Kahit anong mangyari, nandito ako handang maghintay sa inyo. Totoo ba to? Maghihintay ka? Mahigit 1 dekada ang lumipas, hindi ba, ma'am? Ano ba naman ang isa pang dekada na paghihintay sa'yo? Ramil, matagal din ako naghintay. At oo, yan pa rin ang sagot ko. Ma'am, Huwag mo na akong tawaging ma'am. Amy na lang. Talagang marunong ang langit at lahat ng nangyayari sa atin ay may dahilan. Sobrang makapangyarihan talaga ang pagmamahal. At sabi nga nila, ang mga nakatadhana para sa atin, darating at darating din sa buhay natin. Sa ngayon, mag-asawa na kami ni Ramil at tinuturing na akong ina ng mga anak niya. At tulad ng singsing na nagbigay ng pag-asa sa akin, naniniwala akong ang malungkot ngayon, balang araw, mahahanap din ang buhay na may ningning. Maraming salamat, Amy. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Sing Sing.